Ngayong linggo sa Clickbait Under 10, pupunta tayo sa mga bansang England at Scotland sa United Kingdom. Kung kayo ay palaiwan ng mga negatibong online reviews, baka mapathink before you click kayo pag nalaman nyo ang tungkol sa kaso ng author na si Richard Brittain. Noong taong 2014, isang aspiring author ang 28-year-old na si Richard Brittain. Kung isi-search nyo sa Amazon ngayon, makikita nyo pang larawan niya at ang kanyang About the Author page na nagsasabing, I grew up in London. My inspirations include Sir Edward Elgar, William Shakespeare, and the Beatles. When I am not writing, I enjoy running, playing football, hiking, and camping. Gaya ng halos lahat ng authors ngayon, meron ding profile si Brittain sa Goodreads. Sa website na ito, ma-access ng user ang malaking database nila ng mga libro at makakapag-rate at review din sila ng mga libro. In short, popular ito sa mga ika-nga ay bookworm. Ito naman ang bio ni Brittain sa site na yan. British author and one-time winner of the television quiz Countdown. Obviously, proud ang lalaki na nanalo siya sa sikat na game show na Countdown. Bakit naman hindi? Word and numbers game ito, so kailangan ng brains. Kaya kahit 2006 pa siya nanalo, panay pa rin ang flex niya tungkol dyan. Panoorin nyo itong may pagka-delusional na video na ito na kinunan around 2014. My name's Richard Brittain, and I'm a Countdown champion. If you're a British viewer, you probably immediately recognize me as the winner of Series 55, which I won back in 2006, Countdown. If you're not a British viewer, I can tell you... Na mga panahon din na yan, sinimulang seryosohin ni Brittain ang pagiging manunulat at may mangilan-ngilan siyang libro na ibinenta sa Amazon. Ngayon, lahat ng libro na yan ay hindi na available, maliban sa isa, ang epic fairy tale romance na The World Rose na pinublish September 2014. Iyan din ang pinakasikat na libro ng lalaki. Dahil ba magandang kwento o baka mahusay ang pagkakasulat? Kung titignan nyo ang reviews, baka hindi. Sa totoo lang, nakilala ang The World Rose dahil ito ang naging daan para mag-cruise ang landas ni na Brittain at ng teenager na si Paige Rowland. 19 years old lang si Paige noong 2014 at siya ay nakatira sa Fife, Scotland. Noon ay nag-aaral siya para maging isang midwife at nagtatrabaho sa isang Asda grocery store. Mahilig magbasa ng mga libro si Paige at mahilig din siyang magsulat. Noong mga panahong yon ay napaka-popular pa ng Wattpad at dito nga nabasa ng dalaga ang prologue o intro ng The World Rose. Pati na rin ang ilan pang parte nito na pinost doon ni Brittain. Maliwanag na hindi nagustuhan ni Paige ang kanyang nabasa at ibinahagi niya yan sa kanyang 1-star review ng libro sa Goodreads. Walang pinilampas na detalye ang dalaga. Ang cover daw ng libro ay hindi nakakakuha ng atensyon. Ang mismong prologue umano ay boring at mapagpanggap at nakakadismaya daw ito. Marami din daw nilabag na pamantayan sa pagsusulat si Brittain at halatang hindi ito gumamit ng isang professional na editor. Sinabi niya na ang nabasa niya daw na parte ng libro ay quote-unquote painful to read at kahit daw magkaroon ng libreng bersyon nito na pwede niyang i-download ay hindi daw siya magiging interesado. Ibinulgar din ni Paige na merong reputasyon si Brittain sa Wattpad community ng pagiging arogante at hindi marunong tumanggap ng kritisismo. Ililink ko sa description ng kopya ng mismong review ni Paige dahil medyo mahaba ito. Doon, may tila pahiwatig ng mga pangyayaring magaganap. Sabi ng dalaga, he is known for threatening users who don't praise him. Pray for me. Nang mabasa ni Brittain ang negatibong review ni Paige, nag-iwan ito ng mga comments na nagpapahayag kung gaano siya kadismayado sa mga naging puna sa kanyang libro. Pero hindi ito ginawang big deal ng teenager dahil marahil inakala niya na mananatili lang ang lahat online. October 3, 2014. Gaya ng normal na araw, si Paige ay nasa pinagtatrabahuan niyang Asda store sa Glenrothes. Habang siya ay nasa cereal aisle at nag-aayos ng mga produkto, isang lalaki ang pumasok sa pamilihan at dumiretso sa kung saan naroon ang mga nakakalasing na inumin. Dumampot ang lalaki ng isang bote ng wine at naglibot-libot na tila may hinahanap. Sa cereal aisle ay natagpuan niya si Paige na nung mga oras na yon ay nakaluhod habang nag-aayos ng mga paninda. Lumapit ito sa nakatalikod na si Paige at walang kahit anong ingay o salita. Malakas na hinampas nito ang hawak na bote ng alak sa likod ng ulo ng dalaga. Pagkatapos nun ay lumabas ng pamilihan ng lalaki na parang walang nangyari. Agad namang dumugo ang tinamong sugat ng teenager at nawalan ito ng malay. Dinala siya sa ospital na may serious head injury pero siya naman ay nakaligtas at nakarecover. Ang sabi ni Paige, kung napalakas pa daw ng konti ang paghampas ng lalaki, marahil ay ikinasawi niya ito. Nang i-review ng mga pulis ang CCTV sa store, na-identify nila na si Richard Brittain nga ang nanakit kay Paige. Natrack ang mga kilos ng lalaki sa mga araw bago ang krimen sa pamamagitan ng cell tower triangulation. Sa bahay ni Brittain, nakita ang mga ebidensya at dokumento na nagpapatunay na nasa area nga ng Scotland ang lalaki ng mga oras na nangyari ang krimen.
Dahil dyan, kinasuhan si Britton ng assault pero siya ay nakapagpiyansa at nanatiling malaya hanggang sa kanyang trial. Ayon sa investigasyon, labis na ikinagalit ni Britton ang kritisismo ni Page sa kanyang libro, kaya nag-isip siya ng paraan upang makaganti. Sa pamamagitan ng social media, nagawa ng lalaki na itrack ang lokasyon ng teenager. Bumiyahe siya ng 500 miles mula England papunta ng Scotland at ginawa nga ang kanyang ginawa. Kinalaunan ay nag-plead ng guilty si Richard Britton sa ginawang pag-atake kay Page. Pero bukod dyan, umamin din siya sa 3 taong pangsustok sa kanyang dating kaklase sa university na si Ella Durant. Tabang inyong narinig, may isa pang biktima si Britton. Nahumaling ang lalaki kay Ella nang magkakilala sila sa university, subalit hindi naman yon sinuklian ng babae. Noong mga panahong yon ay medyo hinaharas na daw siya ng lalaki. Madalas pinapadalan siya ng mga love letters sa kanyang bahay, kaya sinumbong niya ito sa mga opisyal ng eskwelahan. Kahit may pinirmahang kasunduan, patuloy pa rin daw ang pagkontak ng lalaki sa kanya at lagi nitong natutunton ang address kung saan siya nandun. Matapos ang ilang buwan ay lumipat na siya sa Glasgow, Scotland at akala niya ay naipagpag niya na si Britton. Laking gulat niya nang isang araw ay nakita niya ito malapit sa kanyang pinagtatrabahuan at hindi ito isang coincidence. Natrack ng lalaki kung saan siya lumipat at maging kung saan siya nagtatrabaho sa pamamagitan ng kanyang mga Twitter at Instagram posts. Kahit iniiwasan at obvious na ayaw niya itong makita o makausap, ilang beses pa rin biglang sumulpot si Britton kung saan naroon si Ella. Ilang nakakabahalang blog posts din ang isinulat ng lalaki tungkol sa kanya. At sa katunayan, base sa dalaga ang main character sa librong The World Rose na si Ella Tundra. Dahil hindi na makontrol ang panghaharas ni Britton sa kanya, inireport na ni Ella sa Glasgow Police ang lalaki. Noong December 2015, nahatulang makulong ng 30 buwan si Richard Britton para sa pag-atake kay Page Rowland at panghaharas kay Ella Durant. Pinatawan din siya ng indefinite non-harassment order. Ibig sabihin ay hindi niya pwedeng kontakin sa kahit anong paraan ang kanyang mga biktima. Sa kabila ng pagiging serious danger sa mga kababaihan ayon sa judge, matapos lamang ng 13 buwan ay nakalaya si Britton, March 2017. At hindi lang yan, kahit na siya ay inutusan ng korte na huwag kontakin ang kanyang mga biktima, natanggap ni Page ang nakakakilabot na Facebook message na ito mula kay Britton pagkalabas niya ng bilangguan. I dreamed of you last night. Are you going to send me back to prison? Maybe I need it. I'm bored out of my mind. How's the nursing degree going? I was quite surprised they revealed so much information about you in court. I was tempted to get a bus ticket to Dundee and come visit you, but I thought that might look weird. Any chance we could just become friends actually? We could keep our communication secret like we did in last night's dream. Pinadalhan din siya ng lalaki ng isang handwritten letter sa kanyang bahay na nagsasabing mamahalin niya daw si Page habang buhay at tinapos niya ang sulat sa isang nakakagigil na pick-up line. This page is torn because we are torn without each other. Na matanggap ang sulat na ito ay lumipat si Page sa isang sikretong lokasyon. Pero hanggang sa kanyang interview noong December 2019, sinabi ng dalaga na takot pa rin siya na mahanap siya ni Britton. Huminto na siya sa pag-aaral dahil sa nangyari at natatakot na daw siya na maglahad ng kanyang opinyon. Ayon pa sa kanya, ang maagang pagpapalaya daw kay Britton ay nagpapatunay na ang sistema ay mas inuuna ang kapakanan ng mga nagkasala kesa ng mga biktima na dadali ng trauma ng mahabang panahon. Nabalita taong 2019 na nasa isang psychiatric hospital daw si Richard Britton at simula noon ay wala nang update tungkol sa kanya. Pero nakakita ako ng isang Richard Britton sa X at base sa kanyang bio at pati na rin sa kanyang mga posts, may posibilidad na siya nga ito. Kung nasan man siya, ngayong mahigit isang dekada nang lumipas, sana ay mas marunong na siyang tumanggap ng mga kritisismo. O kung hindi man, ay wag na lang siyang magbasa ng mga reviews na may kinalaman sa kanya. Maraming salamat po sa panonood. Bye!